Good morning, teachers. I'm Dan Calvin Libanyanto, your Learning Integration Specialist from Diwa Learning Systems Incorporated. Sabi po nila, ang pagsusulat ang bumubuhay at humuhubog sa kaganapan ng ating pagiging tao. Kaya naman po, andito ako sa inyong harapan ngayon upang i-discuss ang napakagandang feature ng Genio na writing body. Ngayon po, ang writing body is very essential, especially in the assessment of the students. Magagamit po natin ito sa evaluation nila. At pagagamit din natin sa ating mga school activities, tulad na lamang ng essay writing, short story writing, and even picture analysis after the discussion. So, to start, tatanungin ko muna kayo, Genyo na ba kayo? Yes, that is the energies, teachers. So, simulan na po natin on how to create writing body. So, punta po muna tayo sa ating website, ang genyo.com.ph. Yan. So, siguraduhin po natin nakalagin na tayo bago tayo para may start na po natin. Yan. So, para makagawa tayo ng ating writing body package, punta po tayo sa My Tools. Yan. Sa My Tools, makikita po natin sa pinakadulo ang writing body. Meron tayong 4 na choices. It's either to create writing body, view writing body bank, view my writing body, or track writing body. So, start po natin ang pag-create ng writing body by clicking Create Writing Body. Yan. Dito po sa test title, ilagay po natin ang writing body 1. Yes, and sa level, lagay natin secondary 1 lang. And sa subject is English. Sa English tayo. Sa language medium, meron tayo 2, English, Filipino. And since English ang subject natin, lagay lang natin ang English. And for the passing criteria, lagay natin 50% para happy po. So, dito po sa type ng writing body, meron po tayong choices na 3. It's either 1 picture, 4 pictures, or 6 pictures. Depende sa kailangan natin. So, i-click lang natin ang 4 pictures since lalagay tayo, for example, ng yan. So, maximum score is 50 and let's proceed by clicking next. Yan na po. Sa una pong page, magpa-pop up po ang instructions on how to create your own writing test. So, i-discuss po natin ito mamaya. So, let's leave it blank. So, under po your task, meron po tayo 3 as said. Nakalagay po kanina sa instructions sa atin, 3. Your task, guiding prompts, and helping words. So sa your task po, nakalagay dito ang instruction and pictures. O dito po sa ating instruction text box, ilagay po natin create an essay from the following pictures. Using the following pictures. Yes. So, hintayin po natin matapos, no? Yan, then, i-click po natin ang click upload picture pag mag-upload tayo. So, magpa-pop up po ang drive natin at titignan po natin kung saan siya nakalagay. So, kuha tayo sa desktop and let's say The Goose That Laid the Golden Egg na story. So, ito po. Lagay po tayo, first picture. Nakalagay na po. Second picture. And third picture. Yan po. Naka-upload na po sa ating Genio portal or sa ating writing body ang mga pictures. Ngayon po, dito po hindi natin ma-edit. Only the students can edit this part. So meron tayong writing process. Dito po is the pre-writing. Dito naman po is the draft. Dito po is the editing. And this tab is for the publish. Lalagyan ng mga students ang necessary information nila. So dito po, makikita natin na meron din tayong rubric. Dito po ang guide ng mga students kung paano yung grading system. Meron po sa content and language. Yan. And meron din po tayong comments. Kung meron tayong sasabihin. Yan. Sa content po, click natin mo. Sa content, yan nakalagay
ang mga comments na pwede nilang ilagay. So, dito tayo sa guiding prompts. Sa guiding prompts, dito po natin pwede i-edit. No? Ito ay para sa guide ng mga students or basis ng students in writing the draft. Sa draft po, itong draft po dito. Yan po yung basis nila in creating the draft dito. Yes. Yan po, introduction, kung paano nila gagawin introduction and saves the problem until the coda. Okay? Then, the helping words po, pwede po tayo maglagay ng hints kung paano sila makakagawa ng story. Okay po ba? Teachers, nakakasunod po ba tayo? Yes, okay. So, meron din pa tayo, pag nakalimutan po natin kung paano gamitin yung your task, yung tatlong tabs na your task, guiding prompts, or helping words, meron po tayong help. Na magbibigay ulit ng ating instruction. Yan. And kung tapos na po tayo, pwede na po natin i-save ang ating writing body. Yes, test, save successfully. So, okay. At magkita natin siya dito sa ating My Writing Body. Ngayon po, i-discuss naman natin ang tatlo pang tabs na meron sa ating writing body. Dito po sa View Writing Body Bank, dito po yung mga ready-made resources na galing sa Genio na mismo. Meron po tayong iba't ibang writing body na pwede siguro natin gamitin kung related sa ating topic, ano? And meron din naman po tayong My Writing Body. View My Writing Body. Ito po yung listahan ng mga nagawa nating writing body activities. Dito po makikita din natin ang shared with me, yung na-share sa atin, and shared by me, yung shinare natin sa mga teachers or students, or even students. So dito rin po, makikita din natin na meron tayong track writing body. Kung saan pwede natin i-track ang mga na-assign natin writing body activities na kung in-open ba ito ng students, kung nasagutan na ba yung students, and na-submit nila. So, okay po ba tayo teachers? Naiintindihan po ba natin? Yes. So thank you very much. And let's proceed to another feature later after the break. Thank you. Good morning again, teachers. I'm Dan Calvin Libanyanto, Learning Integration Specialist from Diwa Learning Systems Incorporated. Ngayon, dumako naman po tayo sa isa na namang feature ng Genio na podcast. So, podcast po is a commando of iPod and broadcast. And the use of it is, it makes students easier to download the file. So, ina-allow din tayo ng podcast to subscribe and add new media and automatically download sa ating drive. Okay po ba? So, to start with, let's create podcast. Okay? So, meron po tayong dalawang choices kung paano gumawa. Pwede dito sa My Create or dito sa My Workspace. Pero siguraduhin po muna natin na nakalagin tayo sa ating portal. Okay na po ba tayo? May mga hindi po ba nakalagin? Yes, so okay na po tayo. Kaya start na natin. And let's click on Create. Sa Create po, sa baba nito ay meron tayong self-directed and collaborative learning. Dito po natin makikita ang podcast. Dito rin po ang definition ng podcast. It's to create and share audio and video contents through web syndication. So click po natin, podcast. Yan. So, una po, i-fill in muna natin ang mga necessary information. Dito po, ilagay natin sa category ang Filipino. So, sa title po, Podcast 1. So, lagay po natin yung title na Podcast 1. Yung Podcast 1 po na title, teachers. So, gamitin po natin. Podcast 1 po na lang nagay natin dito, no? So, ilalagay rin po natin ang description kung meron tayong mali po yung nalagay natin. O yan. Sa description po, dito natin ilalagay kung ano ba yung mga content ng ano ba yung content ng ating podcast or ano ba yung may tutulong nito sa ating lesson. Okay? So, let's leave it blank and let's proceed to RSS feed. Sa RSS feed po, which RSS meaning Rich Site Summary, which allows you to publish the podcast you've created here in Genio in the web. So, it's either public po, bibigyan tayo ng site ng Genio kung ano yung publishing URL nito, or private po na sa Genio lamang makikita. So, let's make it private. Private.
And sa comments po, yes or no lang siguro. Or lagyan natin yes para makita natin kung may questions bang mga bata. Upload cover, let's make it default. Default lang po natin ng cover image and let's proceed to next. Yan. Sa theme po, pwede po natin siya palitan later sa view, but let's set it dito. Yan. So next na po natin. Dito po sa entries, makikita natin isa lang mga dalawang choices lamang. It's either add entry or next. Siyempre maglalagay po tayo ng entry natin. Okay, sa title lalagay natin Lupang Hinirang. And description nito kung ano ba yung relevance ito sa ating topic or sino ba ang mga composer, sino ba ang kumanta, pwede po natin ilagay dito sa description. So, may tatlo po sa upload type, meron po tayong tatlong choices, tatlong options na it's either record video, record audio, or upload audio or video sa drive, from drive natin. So, dahil meron po siya sa drive, i-testing muna natin dito sa record video. Sa record video po ang mangyayari, andito pang instruction, click on start record to record video. So, kaya allow natin. Allow lang po natin ha, tapos pati dito sa ating yan. So, nakikita po natin ang ating clicker, mga kaibigan, yan. So, nakikita po, start record kung mag-record na tayo, and play to review the video. So, save file pag save ang video, and magpapakita lang po ang save file pa na i-play na natin siya. But since hindi pa na-i-play, hindi po muna magpapakita ang save file. So, yan na po ang overview ng ating record video. At i-try naman po natin ang record audio. Sa record audio po, kailangan po natin ng microphone. So, built-in naman po paggamit natin ng laptop, built-in naman na po ang ating microphone. Pero meron din po pag gagamit tayo ng earphones, pwede rin po natin magamit ang microphone ng ating earphones kung meron. No? So, start code, para mag-start tayo mag-record ng audio, i-click po natin itong circle na to. And then, ay magpapakita dyan ng play or pause. So, try natin. Yan, papakita po. So, it's either i-upload na natin yung na-record natin or let's proceed to back. Kasi kukunin po natin, i-upload natin from the drive. So, sa drive po, magpapakita po itong another window na upload webcast. So, choose file upload tayo. At i-click natin ang yan, Lupang Hinirang. So, dito po maglalagay din tayo kung ano ng description. And pwede po natin i-choose dito sa virtual folder kung meron tayo created na dati pa sa na virtual folder. But since wala pa, let's use the default na MyResource. So let's save, click save kung okay na po tayo sa ating linagay or piniling media. Yan, sa attachments po makikita natin na na-upload na nga po yung ating Lupang Hinirang. So, ang gagawin natin is let's click save. Dito, makikita natin sa entries natin na na-save na nga ang ating Lupang Hinirang. Kaya, next na po tayo. Yan. So, sa permission po, dito maglalagay tayo kung sino yung gusto natin makakita ng ating, sino pag-a-assignan natin ng ating podcast. Meron po tayong dati ng nakalagay na classes. So, mamimili na lang po tayo by clicking the checkbox. Yan. So, kunwari, hindi po yan. O, wag na po natin i-click. So, save and next. Then, okay po, mamili na lang po. Back lang po tayo. Back. Yan. So, kung okay na po tayo for saving purposes later on, i-next na po natin and let's preview the podcast. Dito po, sinasabi ko kanina na pwede po natin palitan tong theme. So, pwede po tayong pumunta sa appearance. Then, let's check. Pwede po tayong select ng background from our drive. So, pwede po tayong mag-upload. And pwede po tayong kumuha dito sa
sa ating drive na mismo para mapalitan natin yung theme. Okay? Save all po natin kung napalitan natin yung contents at okay na po tayo, i-save all natin. And mapapalitan na po ang ating themes. Yan. So, punta po tayo sa checklist natin. No? So, okay na po yung preview natin. And, okay na rin po ba kayo, teachers? Yan. So, okay na po tayo, teachers. And thank you very much. Let's make Genyo fun and exciting. So, God bless po.